Hi there! At saya-saya dito. Nandito tayo sa Glasgow, Scotland. Barrio Fiesta. Dami-dami. Libo-libo ang tao. Pero we have two nurses sa katabi ko. Anong name mo? Geraldine Do. Ikaw? Imelda Ju. Ikaw ngayon, nasubukan mo na ang MXT before. Opo, matagal na. Capsule, yung coffee. Pareho. Nagdadala ka here, ha? Opo. But you want to introduce it kay Ma'am Imelda. Opo. Ma'am Imelda is a nurse. Ngayon, nagwo-work siya pero retired na. Pero here, Nursing home. nursing home. So, yung mga may edad na ang tinaalagaan mo. And we don't want na siyempre magkaroon ng sakit tulad ng mga nandun, ano? And that is why gustong introduce sa'yo yung MX3. At saka wala kang maintenance, right? So, yan ang maganda sa'yo, yung ating MX3 capsule, 500 mg. Alam mo, you can take it as your vitamin. Di ba nagba-vitamin ka? Yes. Ang kagandahan ng MX3 capsule natin, natural. Okay. At saka, Filipino. Tama, di ba? Filipino nga. Support the Filipino. Yes. Thank you! Thank you, Thank you, MX3! Sabihin mo! Energy! Lihim ng liham. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Good morning po sa inyong lahat. Ako po si Byong mula po sa Cebu. DJ Lindsay, meron po akong girlfriend. Isa po siyang nurse at single mom. Noong una, DJ Lindsay, tanggap ko naman po siya kahit meron po siyang anak. Sinabi ko sa sarili ko na okay lang kahit meron siyang package. Basta mahal niya ako, nirerespeto, at basta tanggap ako nung bata. So araw-araw gumagawa po ako ng paraan para po mapalapit sa akin yung anak niya. Maayos naman po. Ginagalang ako ng bata at napakalambing po niya. Pero habang tumatagal, di ko alam kung bakit parang nababago po yung pananaw ko. At medyo meron na po akong pagdadalawang isip kung talaga bang buong puso kong tanggap ang kalagayan ng girlfriend ko. Bakit ba naman hindi, DJ Lindsay? Minsan gusto ko siyang ayain to unwind, mag-dinner, kahit simpleng movie night lang. Yung tipong para sa amin lang. Pero kadalasan, may duty siya. O kaya naman kung hindi trabaho, kailangan niya raw bantayan yung anak niya. Naiintindihan ko naman po pero sa tuwing nauudlot, naiisip ko na bakit ganito? Bakit parang ako lang palagi ang nag-a-adjust? Bakit parang ako lagi yung naghahanap ng paraan? Ako lagi yung nakikisama. Ako lagi yung nag-e-effort. Ako palagi ang nagtitimpi.
nasa gilid lamang ako ng mundo niya. Kahit alam ko naman na yung mundo niya ay umiikot lamang sa iisa. Ayoko pong magreklamo. Gusto ko nga po siyang suportahan sa totoo lang. Pero dumating na po kasi ako sa puntong tinatanong ko na yung sarili ko palagi kung ganito ba yung gusto kong buhay? Ganito ba yung gusto kong girlfriend? Hindi ko po sinisisi yung anak niya. Sa totoo lang, mahal ko po yung bata. Pero nakakapagod din po. Nakakapagod din pala yung ikaw palagi yung umiintindi at nag-a-adjust sa sitwasyon ng girlfriend mo. Ano po bang dapat kong gawin para masolusyonan ang problemang ito? Minsan naiisip ko, baka ako lang yung may problema. Baka ako lang yung may issue. Ayoko po siyang mawala sa akin. Pero unti-unti, hindi na po maalis sa isip ko yung sitwasyon namin. DJ Lindsay muli. Ako si Byong. At ito ang lihim ng aking liham.